po. And at this time, meron po tayong guest, okay? Meron tayong guest mga kababayan. Stig, no? Walang iba ho ang aking best friend. Kasi natuwa ako kanina, papanong papaano niyang nalaman, papaano niyang nakita itong si Maui na sa kwento nitong ginagawa. No, so alamin po natin 'yan dito sa aking kaibigan kay Go Philippines. All right, so Go Philippines. Pasok, sir. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ayun, oh. JNK po, ang inyong ka-go na laging on the go. Okay ang audio natin ngayon, ah. nakisama, Brad. Hindi ko kasi natutuloy yung aming collab maski nung nakarang taon pa dahil nagkakaroon ng echo. Pero ngayon, maayos. So, siguro kaya ganun, talagang kailangan, di ba? Kailangan ng mga kababayan natin na dumami kami ng mga nagpapaliwanag sa pinapalabo nilang mga usapin. Now, at this time, no, tanungin ko lang, tawag diyan, papaano mong na-booking ito? Eto nga si Maui. Diyan sa kanyang ipinagkakalat na 'to. Oh. Gusto niyo ba Actually, pakinggan muna natin yung audio nito? sige, maganda nga. Okay. Maganda 'no, pakinggan natin yung audio. Let me check. Pambihira, eh. Oh, eto ho, Kahit na hindi i-reveal ni Attorney Trixie na siya ay nasipa na. Mukhang nasipa na. Hold on. Okay, eto po yung sinasabi niya kasi, yung si Attorney Trixie po, Trixie Cruz Angeles, yung dating taga-PCO. Okay? Yun naman inirerespeto natin yan. Marami sa atin ang talagang naniniwala rin sa kanya during the time of President Duterte. Talagang certified DDS naman si Attorney Trixie. Okay? Wala naman akong issue rin sa kanya, eh. Diba? Pinupuna ko naman kung may mga mali-mali rin naman siya sa tingin ko. Ang issue po rito, ito pong kanyang fake news nito ni Maui. Eto. Uy, Maui, magsalita ka. Open ko lang, ha. Sige. Dahil kong ni-ready, kaloka. We, Bago natin panoorin yung video ni Attorney Trixie, ang dami ko kasing nakita na mga posts ayan na naman tayo, eh. Ito yung excuse niya rito, eh. na feeling ko siya yung tinutukoy. Biktima na naman, may bagong biktima na naman si Onanay. Sino ba si Onanay na tinutukoy nito? Go Philippines. Sino ba si Onanay na tinutukoy nitong aklang to? Well, base sa kanyang sinabi dyan sa video na yan, pag pinanood natin ng buo, sinasabi niya yung maliit daw na babae na nandyan sa malaking bahay na nasa katabi ng Ilog Pasig. Siyempre, alam naman natin kung sino yung tinutukoy niya. Attorney Lisa Marcos. Exactly. Eto, kilala nyo na yan si Onana, yung pandak dyan sa may tabing Ilog Pasig na malaking bahay. Bastos talaga, di ba? Teacher po yan, ha? May master's degree yan. Masters in kabastusan. Di ba? Napaka-disrespect. Alam niyo ho, kahit na yung tayo nga, tawag nga natin kay dating Pangulong Duterte, Daddy Diggs, eh. Di ba? FPRRD. Hindi ko tinatawag ng ganong klaseng sistema ng ginagawa niya. May matindi to. Ito nga sabi ni Miss Pebbles. Nako, si Pebbles pa. Ang resource person. Pag hindi inalis sa radio station, hindi bibigyan ng prangkisa sa susunod na extension. Nako. Pag hindi raw po, sabi raw nung kanyang resource person, kapag hindi raw kinick out si Attorney Trixie sa DWIC, 882 sa inyong mga talapihitan. Ay, pinipindot na pala ngayon. Hindi raw bibigyan ng franchise renewal, hindi aaprubahan ang renewal ng prangkisa ng DWIC. Sige. Ha? Yun ang kondisyon? Kapag hindi inalis ang empleyadong ito ng isang radio station, hindi bibigyan ng oh my God, damay ang buong stasyon.
gago tong si O nanay talaga, no? Eh di ang daming mawawala ng trabaho. Demonyo. Kami po ay, ako po ay, at saka si Attorney Nick, ayan nga, sa picture na yan, ay galing po sa stasyon na yon. Kung saan. Eto na. Pero bago ko ituloy yan, kasi yung sasabihin niya ron is about them. Ngayon, tanungin po natin ang ating guest. Paano mo nahuli to? Actually, nung pinapakinggan ko yan, since naalala ko yung sinasabi dun sa SMNI, di ba? The franchise renewal. So sabi ko 2019. Bakit kaya hindi ko tingnan kung totoo yung sinasabi nila na may kinalaman yung pagkakatanggal kay Attorney Trixie Angeles na ang may kinalaman daw ay si FL Lisa. So sabi kong ganun, matingnan nga, ma-type kung kailan nga ba ni-renew yung prangkisa ng DWIZ. Tapos nakita ko nga na nakalagay doon Aliw Broadcasting Company, tapos sila ay ni-renew noong April 13, 2017. Sabi ko, anong kinalaman ng sila ay hindi marirenew ang prangkisa samantalang 6 years pa lang sila buhat nung ma-renew? Sabi ko, ano ba? Ang iniisip ba nila na sa 2042? Kasi 25 years, di ba? 25 years, so ibig sabihin, sila pa rin yung nakaupo, Marcos pa rin? Ganon sila katindi mag-predict? Anak ng tipaklong naman. Sabi ko, grabe itong mga taong to. Makapagbigay lang talaga, maibintang lang doon sa first family. Talaga masisi lang si FL Lisa. Ganon sila magbigay ng wala silang, ang basis lang nila, ang resource person, tao lang din, mga kababayan. Hindi, alam mo, tingin ko kung hindi naman ito kaingutan, baka naman, palagay ko lang naman and I hope mali po ako, no? Hindi naman kaya kasi, sinasaksak nila sa isip ng mga Pilipino, kasabay nito ang charter change na sinasabi ni Senator Amy Marcos na kanilang kaalyado. Pag sinabi po kasi natin na charter change, babaguhin natin yung kaya nga change yung constitution, kaya nga charter kasi constitution yan 'di ba? Ang gagawin po ng gobyerno natin ay simple lang, amyenda. Pag sinabing amyenda, may bahagi lang nito na babaguhin, 'di ba? Oh. Ang sinasabi nila, like ni Amy, kaya ayaw niyan, duda pa nagdadalawang isip pa siya diyan, kasi daw baka singitan ng kung ano-ano. Ano yung isisingit? Removal ng term limits. Ngayon, kaya niya Brad sinasabing ganyan, para ho ito idikit doon sa usapin ng Constitution natin na babaguhin ito para maging forever na si BBM. Abay di maraming natuwa niyan. Sila ang talo. Pag sinunod Malahari Roque na yan. Grabe mag-predict. Pag-predict kasabay yung yung tawag dito, subliminal messaging na huy, magkakamarsyalo tapos mag-i-stay yung presidente forever. Ganun ata ang iniisip ng mga yan O kaya naman sa madaling sabi, gusto lang talaga nilang itatak sa mga Pilipino na masama ang mga Marcos. Exactly. Diba? Kasi pero mga kababayan, mabuti na lang, sabi nga ng aking best friend mabuti na lang meron tayong mga kagaya ni JDB na nandito. At least na de-debunk natin yung mga fake news na ikinakalat nila. Kasi kung wala tayo, wala si JDB, wala yung mga kagrupo natin na ganyan, ang mangyayari po, mas madami silang madadala. Mas marami silang makukonvert pag walang nagde-debunk sa kanila. Yeah, correct. 'Di ba? Paulit-ulit Mm-hmm. Ngayon naman ito mga kababayan, bakit nga ba naman siya ay nasipa doon sa DWIZ 882 sa inyong mga pinipindot? Ito. Attorney, I think ang tinutukoy si Attorney Trixie. Kami ang una ni Attorney Nick na pinotball. Sinipa kami.
Sila po ang unang sinipa. Okay? Bakit sinipa? Alam niyo ho, yung kasama niya, ha? Yung kasama niya, Brad, na si, si, Nick. at ano pangalan nun? Attorney Nick Nangit. Oo. Napakagaling po nun, magpaliwanag, napakahusay nun. Magpaliwanag, napakagaling mag-debunk. Kawawa naman, nasira ang pangalan. Nasira yung kalidad dahil po, dumikit ito si Maui. Hindi ba tong kagrupo natin ito? Di ba? Lagi ko itong pinagsasabihan. Tungkol sa, mag-ingat ka rito, huwag yung gawin yan, wag mag-fake news. Talagang talamak. Mag-ingat baka makasuhan. Mhm. Mahirap yan, sakit sa ulo. Talagang makulit po ito kausap. Mabuti na nga lang, talagang kumalas na po sa goldfish. Mhm. Alam nyo, hindi ako nang hinayang. Nakahinga pa ako ng maluwag. Kasi, wala nang magtatanong, di ba kagrupo nyo yan? Wala na akong pagtatanggol. Hindi ko naman pwedeng sabihin, pagpasensya nyo na, confused So sila po yung unang natanggal pala, no? Sa tingin mo, ba't kaya sila natanggal? Simple lang. 'Di ba sa kahit anong namang trabaho pinaliwanag ko rin 'yan sa vlog ko kanina. 'Pag ikaw ay hindi na bigay ng revenue o magandang kita, nakakapag-akyat ng pera, kung ikaw ay liability na ng isang kumpanya, kahit ano pang sipag mong magtrabaho, tatanggalin at tatanggalin ka. Isa pa kung mayroon kang problema, kung may attitude problem ka, kung mayroon kang nilalabag sa kanilang batas, ganun lang yun Hindi ka naman tatanggalin basta-basta at inamin niya. 'Di ba inamin niya na hindi pa nila binabanatan ng first family nung sila ay sinipa. So sa makatuwid, walang kinalaman ang first family sa pagsipa sa kanila. It's either kasalanan nila, hindi na sila nakakapag-akyat ng revenue o pera para sa kumpanya, sila ay liability na kaya kailangang palitan na. 'Di ba? Sino ba naman ang may-ari ng kumpanya? Pinapasahod ka tapos wala ka nang naiaakyat. Di lugi naman yung may-ari ng kumpanya niyan, 'di ba? Correct. Ito nga, ito yung tanong ni Reaction TV. Isang kapwa natin political commentator na napakahusay niyan. Sabi ni Reaction TV, ang tanong, parang naririnig ko yung boses niya. Ang tanong, bakit di siya tumagal sa DWIC 882? Mau-mau, ipinagmamalaki niya, andun siya, samantalang nung ako, maraming na-interview na nasa gobyerno. Sa akin kumukuha ng kontak. Uy, Mhm. naman. Mhm. Alam niyo kung bakit ito nagbago ng pag-uugali? Ba't 'to naging ganito? Yes, totoo meron na po itong attitude. Alam niyo itong si Mighty Baisa. Ito po yung nag-suggest na gamitin namin ang pangalan na Goldfish. Tapos kasi talagang loves na loves niya si Maui. So hinahanap ko po yun si Maui. Hanggang sa nakasama namin sa grupo. Okay? Tama rin naman yung sinabi nga nito ni Mary Ann Lidawan na masama ugali nila, 'di ba? May ano talaga 'yan, may ugali talaga 'yan. Si Maui. Matigas ang ulo, feeling entitled, hindi mapagsabihan. Pero Mhm. pagdating sa usapin ng revenue, ayun na. 'Di ba? Pagdating sa usapin ng revenue, bumabalentong ito Oh. Ngayon, yung sagot dun sa kay Jemar, eto po, pasagutin po natin siya. Mind you, hindi pa kami bumabanat nun kay Hello Kitty. Ayun, hindi pa sila bumabanat noon dito kay Hello Kitty. Alam niyo lagi kong sinasabihan ito tungkol sa mga paggamit ng mga ganyan, 'di ba? Naalala mo 'yon? Go. 'Di ba sinasabi ko palagi, mag-ingat sa ganyan na hindi Mm. niyo pa direktahin kung sino. Kasi sa libel po, meron tayong positive identification. So kahit na sino na nag-claim na nasira ang aking reputasyon dahil sa taong ito, na hindi naman siya tinutukoy mo. Kaso, yung the very purpose of libeling ah, someone na sumira ng reputasyon, nangyari rin sa tao. Yari ka ngayon, ikaw ang mapipinpoint. So, mas mabuti pa, diretsuhin mo at yan magpapakita pa na kahit na ikaw ay badiday, meron kang yagbadudols. Ibig sabihin, meron kang tapang. Di Mhm. ba? Oh.
Eh, ito ibang klase talagang gagamitan niya ng mga ganyan-ganyan. Sabi ko, kung saan mo napupulot yan, mali. I would suggest na basahin mo yung mga batas tungkol diyan kaysa kung kani-kanino ka mamumulot. Eh, wala, matigas talaga ang ulo, eh. Pagod kami, naputbol kami ng bonggang-bongga. Ngayon si Attorney Trixie, sipa na rin, mukhang masisipa na. On Sipa vacay sipa na rin tapos biglang dugtong, mukhang masisipa na, 'di ba? po kasi ngayon si Attorney Trixie, hindi na siya napapanood ngayon sa karambola. Hmm, Pero baka eventually ganun na rin ang mangyayari. ayun. Alam niyo hindi nagsasalita si Attorney Trixie tungkol diyan. Ang alam lang talaga is nakabakasyon, oh, pinangungunahan. Bakit ganito ka-avid pangunahan, 'di ba? Para ano, para makapag-fake news. Yan si ano, Elvis Soriano sabi niya, "Isa ako na avid follower ni Maui kasi nalihis ng landas. Kaso nalihis ng landas, lumabas ang ugali kaya unsubscribe na ako." Eh, kami rin nag-unsub na sa kanya, eh. Oh, eto pa. Football na rin ang bonggang-bongga yan. Bakit pagbabakasyonin? Magbakasyon ka muna. Si Attorney Trixie dapat ang mag-decide kung gusto niya magbakasyon, masipag yung tao. Right after nga na ma-football yan sa palasyo, balik stasyon ka agad. Wala naman siyang sakit. 'Di ba? Sabi nag-resign daw si Attorney Trixie dahil nga sa mga iniinda sa katawan. Wala namang iniinda si Attorney Trixie sa katawan. Wala Oh, fake news. Binuking pa. Ano ba 'to, fake news ba 'to, eh, binuking niya talaga na wala namang sakit. 'Di ba naalala niyo nung nawala siya sa ayoko sabihing sinipa, eh. Mas gusto kong sabihin na nag-resign si Attorney Trixie, 'di ba? Wala naman kasi talagang gagawin, eh. Pagka ikaw ay na-bypass, eh, automatic ending na ng career mo, ending na ng, posisyon mo, 'di ba? So, kailangan kang i-reappoint. Oh, anong dahilan doon ni Attorney Trixie? May sakit siya, 'di ba? At siya mismo nagpaliwanag. Eh, sino naman tayo para sabihin natin nagloloko lang si Attorney Trixie? Siya may katawan, siya na nagsabi. So, let's take it. Ito naman pinalilitaw pa ni Maui. O baka naman wala talagang sakit. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, sinabi ko naman noon pa yan wala talagang sakit kasi tama rin naman yung sinabi niya na nakita niya agad-agad, nandun na bumalik sa trabaho niya sa TWIZ, tapos nag-vlog ka agad. Sabi ko dapat nagpahinga muna ng konti para naman sabihin talaga na may sakit. Sabagay, that makes sense. Eto pa. Oy, Maui. Wala na, naubusan na si Maui. 'Di ba pero alam mo yung ganong klaseng ano, ganong klase na 'di ba? Hindi man lamang niya in-interview si Attorney Trixie. Mm. 'Di ba may access siya dun, eh. Makakausap niya at saka importante, ito yung sinasabi ko din dati, 'no? Dahil kasama 'to sa UVIP, 'di ba? Eto, Oh, kabilang din ito sa Ensaymada Vloggers, 'di ba? true. Kasama 'to rin sa kumain ng ensaymada. Nung naubusan kasi naman si Rover Adventure, eh, nagmukbang, eh, 'di ba? Dun 'to nagsimula na ano yung sinabi ni Maharlika? Kailan ipinanganak ang mga Ensaymada Vloggers? December 10, 2022, Mm. 'di ba? Na kung saan, may mga vloggers nga na inimbitahan sa Malacanang para dun sa luncheon. Talaga namang kinundin ako rin naman po ang PCO dun. Dahil kapagka sinabi nating luncheon, pang-lunch naman ang ipakain niyo. Tragis mga Pilipino tayo, hindi naman tayo mga puti. Nasanay sa sa produkto ng, arena, 'di ba? Tratong tama. Ngayon meron isang, kapwa vlogger, eh, nung nag-aangal ito, nagra-ranting, anong nangyari, nilait ng nilait itong si Maui. Yun, dun na. Tapos na-interview pa ito ni Maharlika. Ayun, nabuang na. Dun niya nakita na malaki ang revenue kapagka ikaw ay anti-government. So from there, yun na, sinundan niya na yung landas ng fake news queen. At dahil hindi naman siya dinidemanda nila Attorney Liza, ayun, binanatan niya na ng binanatan palagi. Yan ang naging gawain nito ni Maui. May style pa yan nakikigaya kay Maharlika na pati siya tsutsugin. Ay oo, pinagkakalat din nga pala niya na ano na
papapatay daw siya ni Attorney Liza, 'di ba? Oh, may post siya na tawag dito, nag-share sa akin na kapag kami mangyari sa kanya, nalaman niya na anak ng putya, hindi pa niya sinabi na may pinadala rito sa barangay namin. Kasi si Maharlika yun ang sinasabi, may pinadala dito na pag-alaman ko Mm. na mga hitman para syuktiin siya. Tapos di naman siya nag-report sa otoridad. Diba? Ito naman si Maui, ganun, hindi rin nag-report. Kaya sinasabi ko no, hindi naman nakakabobo ang pakinggan yung kanyang programa. Magaling si Nick Nangit, si attorney, pero siya hindi. Ayon lang siya sa sinasabi ni attorney. Kumbaga walang bit-bit, walang dala, walang ambag sa programa. O yun, bago pa mag-eleksyon, tsugi na. 'Di ba? Sa kanya na rin ang galing yan kasi baka sabihin naman fake news na liability na sila ng DWIC. Oh, ay nako. Okay, so tingin ko eto teka. Makita mo lang ang pangulo sa palasyo, busog ka na. Mga pay pa lang ang mga Ensamada vloggers. Pa-epal ata. Pa-epal, oo. Di man lang sila bumawi sa ugali, wala na nga sa itsura. Buset. Parang nasaktan ako ron Sa usaping itsura, wag nga kayo magko-comment ng ganyan. Ang baho-baho ni Maui. Kasi hayop na yan. Gano'n ka na kasiguro, no? Pamalo nga raw yan. Eto. Ibang klase yan. Isa rin si Nick Nangit. Ganun. Hindi kasi ako nagpapapanood na sa kanila Nadadamay tuloy si Attorney Nangit dahil sa kaob-oban ni Mau Mau. Exactly. Diba? Okay, so ito pa. Ingat lang yung mga followers ni Maui kasi manghihingi ng allowance yan. Mabuti na lang nakilala ko siya ng maaga. Naku, mukhang nahingian din to. Alam niyo ako, kino-confirm ko po yun. Kino-confirm ko yun. Hindi ko nga lang iningay yan noon. Kasi, di ba, kailangan naman talaga. Nung may nagreklamo noon sa akin dahil sa kanyang ganyang gawain, sabi ko na lang wag nyo na lang pong bigyan kung hindi nyo gusto. Kasi kako, kailangan niya po talaga ng pera. Lalo nung nag-aaral pa daw, ganun. Ay nako. Pero sa akin, wala namang problema kung gusto yung bigyan, di ba? Nasa inyo po yan lalo nag-aaral naman. Okay lang yun Kaya lang sana naman po, gantihan naman po niya kayo, di ba? Tawag dito, makikita yung na kayo ay, tawag dito, merong nagpaaral sa kanya na mga followers, mga subscribers niya. Sabi ni etong kay-UE natin. Wala sa Tita Pia, di ko spell, kay-UE rin natin yon. Hey, kay Warrior UE, Sir JDB, wag kang manili kulay natin dito Ano manili? Hindi ko na-get, sorry. I'm slow. Okay, eto, Go Philippines. Any message, promote mo na rin yung sarili mo. Promote no? Ito po mga kababayan, ito po yung aking best friend, si Go Philippines. Kailan pa tayo naging magkaibigan, pre? Grabe, tagal na Ay, wala pa pala. 2005 po kami nung una magkakilala ni Arnel, ni JDB. Classmate kami, classmate. Okay. So sa mga hindi po pala nakakasubaybay pa sa aking channel dahil muli nating binubuhay yung Facebook yung ating YT or YouTube, ay nakikiusap din po ako sa inyo mga kababayan na sana po ay subaybayan nyo rin po pag wala po kayong ginagawa o kaya may free time po kayo. 'Di ba? Ako naman paiba-iba rin ng oras. So ganun lamang po mga kababayan, bilang suporta nyo na rin po sa amin na nagdi-debunk sa mga kalaban dahil sabi ko nga po wala rin kami kung wala kayo dahil kaya kami nandito, gusto namin na updated po kayo sa mga nangyayari sa atin at nandito kami para mag-debunk doon sa mga kalaban. Okay? So again, ito po muli ang inyong abang lingkod, JNK, ang inyong kago na laging on the go. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsubaybay nyo sa aking kaibigan. Thank you so much.